Minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, anong pangako niyang hindi tutuparin. Kung may nagluluwat man at di pagdakay nakamtan, ikaw na matapat sa pananalig at pananampalataya, huwag tutugot na magbatat maghintay. Hanggang sa di mo namamalayan, sa iyong katauhay dinatal, do'y mapagsusumigaw mo. Sa iyong amang dakila, wala ngang hindi nababati dito sa lupa. Walang nababatid ang tao sa bawat kaganapan ng kanyang kapwa, subalit ang Ama, walang hindi nababatid sa kaganapan sa kanyang mga anak. Kaya't sa mga nagsusumakit at nagsusumikap, pinagkakaloob niya ang kalayaan, nakakanta ng kalayaan. At hindi alam ng tao kung kailan yaon, kaya patuloy lamang siyang magtitiwala, patuloy lamang siyang mananalig. Kaya't kung tigib ng katapatan ng puso, walang hindi makakahulagpos, walang hindi makakayanan, walang hindi may sasadsyad, at walang hindi nagtagumpay. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, mga minamahal, inyong siriin ang panahon. Uulan, mainit pa rin. Uulan, may lalamig. Pagkatapos, aaraw muli. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bilang isang Apo Conching, kapag may alagad kang nakikita na ang pinagdaanan niya ay mahirap, subalit nakayanan niya, nagagalak po ako. Mga alagad, may kapatid tayong nagdadalang hati, subalit kahanga-hanga siya bilang alagad. Makikita mo sa kanyang katatagan, makita mo sa kanya nasa kanyang Panginoon na kaya niya. Kaya nawa, matularan siya. Bilang Kaps, mga Kaps, mayroon po kayong kapatid na ang anak ay pumanaw. Nawa po, kung di man kayo makatungo ngayon, bukas pagkatapos ng inyong meeting, ay masaya niyang makita kayo. Kahit na sa Lunes na lamang makapaghandog ng alay. Sabay-sabay na lang sa Lunes, Kaps at Alagad. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pundasyon ng Ama. Yan ang pagpapatibay niya sa mga anak niya. Na kung makakamtan lamang po ninyo, tuwiran niyang yung hindi pa nakakakilala at di pa nakakadama, sasabihin, ano ba yan? Matigas ba ang puso niya? Alam niyo po, ang tinatawag na matigas ang puso, yung maraming galit sa puso. Subalit yung matatag, matibay na natanggap niya yung gayon, yung po tinatawag na bukas na ang puso niya sa Ama. Sapagkat wala na sa kanya yung sakit
Wala na sa kanya yung hirap at maging, sabi nga, mula po noon na sa panaginip lang yun po ang kwento niya, wala na daw sakit na naramdaman ng anak niya sa makatwid. Ang sakit po ay inaalis ng Diyos. Manalig po kayo. Siya ang pinagmumulan ng kalakasan. Kaya hanggang sa pumanaw, wala nang naramdaman. Katulad ng kanyang magulang, dahil isang lingkod, hindi na rin nahirapan. Subalit, ang mga tao ang nahihirapan ng pag-iisip. Ano po? At katulad niyang magulang niya, ay ba't naman kabilis? Ba't naman ka doon? Ba't ang dami? Alam niyo po, pag nasa Panginoon na kayo at nasa Espiritu na kayo, wala yung ganong pag-iisip. Sapagkat alam niyo may takda ang lahat at alam niyo kalooban ng Ama yun. Kaya wala na kayong sasabihin na, ay kabilis naman, balot yung ganon. Ba't alin niyo po, salitang tao yan. Totoong totoo po, kaya kung kakamtin niyo lang lahat, wala na kayong sasabihin kundi purihin ang Ama. Nagwakas ng buhay niya, takda niya na yaon, talagang ganyan ang buhay. Yun lang po masasambit niyo. Subalit kapag wala pa, naku, ang daming haka-haka kung ano-ano sinasabi ng bibig. Wala naman talagang yung kapawang katotohanan. Pag sinuri mo, wala naman talaga siyang alam yung ganung nagsasalita. Puro salitang tao yun. Buhay po ba ang Ama? Kaya, upang mabago ang inyong pag-iisip at mabago ang inyong mga gawa, kilalanin yung lubos ang magpapabago. Sapagkat tuwirang sasabihin sa inyo, paniwalaan nyo at hindi, ang kalinisan ng isip sa Diyos Ama nagmumula. Ang kapanagtagan ng isip, tanging sa Kanya rin magmumula. Ang kaaliwasayan ng damdamin, katiwasayan ng pag-iisip at damdamin, sa Kanya magmumula. Kaya kung tuwirang kayo ay nasa Kanya, at ang damdamin nyo'y sumasa Kanya, at Siya'y sumasa inyo, tuwirang ang Espiritu niya ang maghaharing totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung minsan pagtatakan nyo yung kapwa nyo, may mga maririnig ka nagsasabi, ba't yan eka, lingkod dyan ng Diyos. Ba't eka yan, naglilingkod sila parehas, ba't ganun eka? Alam niyo po, nakakatakot yung pananalitang ganyan. Kung magsusuri lamang kayo, hindi nyo kaya dapat sinasabi. Sapagkat ang bawat kaganapan ay walang makapaghahatol at maaring humatol ba't nangyari yaon. Buhay ba ang Ama? Manapa ang dapat gawin kung may nakita kang kapwa mo, may sakit, ipanalangin. Kung may nakita kang kapatid mo na nahihirapan, kung may kaya ka, tulungan. Kung kaya mong tulungan at may pagmamahal, magalak ka sapagkat hindi ikaw iyan. Hindi damdamin mo yan. Sinong may damdamin niyan? Ang damdamin mula sa Diyos Amang dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya lumalawak lamang at lumalalim yung pag-iisip ng tao kapag ka mahina pa. Ang dami niyang duming isip, ang dami niyang pagkatakot, ang dami niyang pag-aalala. Habang nag-aalala naman kayo't natatakot, lalong dumarami ang inyong mga pagkabahala sa buhay. At habang natatakot kayo at nanghihina, lalong humihina rin ang inyong pangangatawan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung tunay kayong mananampalataya at nananalig sa Ama, wala kayong gagawin kundi ito. At ngayoy pinapaalala ko sa inyong mga kapatid ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya.
Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong mananangan sa salitang pinangaral ko sa inyo, liban sa mga kung kayo ay mga mahal, kahirap ulit-ulit basahin ang mga nakatala sa banal na aklat. Na kung babasahin mo at iparirinig sa mga walang pangunawa, para bagang narinig niya, ngunit di niya naunawaan. Hambing sa hangin, naramdaman mong nagdaan, dumampi sa iyong balat, nalanghap ng iyong ilong, subalit hindi pumasok sa iyong puso. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, kung pahahalagahan lamang ng tao ang kaloob ng Ama sa bawat isa, siyang magsisilbing liwanag, katatagan, lakas, kagalakan, kasiyahan, at tunay na kaligayahan. Alalaong baga, magsalita baga ako ng magsalita sa inyo, kung parang hangin lamang lampas-lampasan at di nyo makukuha. Ano silbi nito? Subalit di nyo man ginusto at di nyo man inisip nang kayo'y paparito, na ganito ang aabutan nyo, ang mga pananalitang maririnig nyo, at ninamnam nyo at nakatanggap kayo, higit pa kayong nakadama, at higit kayong may nakamtan. Sapagkat ang tumatanggap sa banal na aral ng Ama at nagsasabuhay, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ama ko, Ama ko, Ama ko, tigib man ang lumbay ang mga anak mong nagdadalamhati sa kanilang karamdaman. Subalit tanging ikaw ang aaliw at sa kanila'y magbibigay kalakasan. Kaya't kung pagsusumikapan at magsusumakit lamang ika'y kamtan sa pamamagitan ng iyong espiritong di nila nasisilayan, di nga ba't magkaisa ang iyong ibinaba at maging ikaw? Kaya't kung papaano nga tumanggap sa hindi nila nakikita at tuwirang nagtitiwala sa iyo, aking Ama, kakamtin nila ang ligaya at maliwanag mong ito'y patutuo sa kanila kung tuwirang ikaw nga ang madarama. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Sa bawat saglit, ang taong magulong isip, maraming iniisip, kailanman ay hindi makakawala sa pagkabahala. Subalit, ang taong patag na nananalig at nagtitiwala sa Ama, tuwirang ang nilalaman ng kanyang diwa ay ang kanyang mga salita. Doon, maapuhap niya ang tunay na matwid at tumpak na pamamaraan kung paano dapat niyang gawin at tupdin upang siya'y makalaya. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung kayo ay nagsisimba
at magbibilang tao kayong tagapakinig, wala kayong maunawaan sa binabahagi kong malalim. Subalit kung kayo ay nakabukas na ang pangunawa, kahit gaano kalalim ang pinapahayag, nararamdaman na ito sa inyong puso. At ito ang kailangang mabuksan sa inyong lahat. Bagamat ang layunin at hangarin ninyo, kayo ay magpagamot lamang ng karamdamang pisikal. Ang tunay na kaligtasan ay hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Ang tunay na kagalakan ay hindi kayang pagpalit sa ginto. Kaya, yamang kayo'y naririto, tigibin na ninyo ng pakikiisa at pakikipagtotoo ang inyong sarili upang sa gayon, mayroong kayong maiuwi na hindi kayang agawin ng kapwa nyo. Mayroon kayong madama na hindi kayang bungkalin ng kahit na sino. Mga mahal, alam ko, batid ko, wika nga ng Ama, mahirap ang may sakit. Mahirap ang may dinadala, lalo't kung nabibigatan siya. Mahirap ang mahirap. Subalit hindi ibig sabihin na batid man ang Ama na kayo ay nahihirapan sa inyong mga tinataglay, ay hindi kayo mahal. Sa tuwin ay tatandaan nyo, alalahanin nyo, mahal na mahal kayo. Kaya, kung siya'y aasahan ninyo at magtitiwalang lubos, ang para sa inyong mahirap, mapapagaan niya. Ang para sa inyong malalim, mapapababaw niya. Ang para sa inyong di nyo kaya, ay makakaya nyo, sapagkat siyang magbibigay kakayahan. Kaya, ang sino mang sa inyo'y palagay, ay ano ba yan? Pumarito ako para magpagamot. Pumarito ako para gumaling. Hindi para makinig ng kanina pa eka, mga nagkukwento na yan, wala nang katapusan. Ano ba eka, yung mga binabahagi na yan, nakakainip eka, nasan ba yung apo kunching na yan? Di na eka lumabas. O, di ba ga? Ganito nasa isip nyo kanina. Paano kayong may matatanggap nang lumabas naman si Apo Kunching? Ayan pala si Apo Kunching. Mga mahal, sino sa palagay nyo ang haharap sa inyo? Isang Apo Kunching na may pakpak? Isang Apo Kunching na manang? Wala doon ang kaligtasan. Wala doon ang kagalingan. Nasa inyong pakikipagtotoo at tuwirang tapat na pagtanggap. Kaya, kung nanamnamin nyo ang mga hinahayag sa inyo, magliliwanag na totoo kayo. Subalit, bakit inudlot at pinutol ang binabasa? Naririto nga kayo. Yun ang tinatawag na absent mind. Physically present. Mentally absent, sabi niya. Sa makatwid, kailangang ang isip nyo'y naririto kasama ng katawan nyo. Ang puso nyo'y naririto kaugnay ng katawan nyo. Subalit kung nararamdaman nyo yung sakit nyo at iniisip nyo'y nasa labas, abay wala kayong kakamtan. Kaya, pag-isahin. Sa hirap ba naman ang pagdaan sa mula Baliwag, matraffic na. Pagkatapos pagdating nyo dito, mahirap pa rin ang loob nyo.
Uuwi kayong bagot na bagot. Tama baga? Subalit, kung nang paparito kayo'y nababagot at nang dumatal kayo rito'y natahimik ang isip nyo, napatag ang kalooban nyo, uuwi kayong may galak. At paano naman magagalak kung naririto ka ngayon, ano ang iniisip mo? Walang pinagkaiba sa taong umiibig na sinabi ng kanyang ina, "Ay, wag yan, ayoko yan." Dahil bulag ang pag-ibig niya at kasalukuyang napakainit ng pagmamahal niya doon sa iniibig niya na nabubulagan siya, walang pinakikinggang magulang yan. Hindi pakikinggan ng kanyang magulang. Para lang nagsasalita sa hangin ng kanyang ina o ama, wala siyang pakialamang pinakikiramdaman niya yung sarili niyang bulag na pagmamahal. Kaya naman, nang dahil sa bulag na pagmamahal at pinilit niya yung kanya, nang lumuluha ang anak, pati ina lumuluha. Wala namang kasalanan ng ina. Ganon ang buhay. Yung katigasan ng ulo, kung minsan ay pahamak sa buhay. Kaya kung marunong lamang magsuri ang lahat ng anak ng ama, maging sa pag-ibig tuturuan ka. Maging sa makakasama mo, ibabahaginan ka ng tapat at totoo para sa'yo. Kaya kung hihiling kayo, huwag makasarili. Humiling kayo ng naayon sa kalooban ng ama at sa kagustuhan niya. Ipangunan niyo siya at siyang magtuturo sa inyo. Kaya naman, anong silbi ng sumama ka rito kung ang isip mo'y litong-litot, gulong-gulo, wala ang puso mo, pero tumutubok. Anong tumutubok? Tumitibok, tumutusok yung maling isip. Buhay ba nga ma? Mga mahal, magpakatotoo po. Sa dakong ito, ang katotohanan ay sisiwalat at yung makatotohanan ay tatanggap. Yung hindi makatotohanan ay magagalit at uwing di na magbabalik. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, pumarito kayo hindi para magbayad, kundi upang magsumamo sa magpapagaling sa inyo. Paano mo siyang pinagsusuma? Umo ka na, sabi ng bulol. Hindi mo nga siya maramdaman. Hindi mo nga siya makilala sa kanyang salita. Paano mo siyang pinagsusumauman, sabi ng bulol? Paano ka nagsusumamo sa kanya? Mga mahal, dapat matama ang tao. At sa dakong ito, yung nakikipagtuto sa hindi niya nakikita, mararamdaman ng katapatan ng pangungusap sa kanya. Sapagkat walang layunin at walang adhikain, kundi ang ibigin sila at mahalin sila. Yaon, mga mahahalaga sa Ama. Buhay ba nga ma? Kaya nga, huwag kayong maghanap sa mapangutong tao na pagparito nyo'y, ay nandyan pala kayo. At sasabihin sa inyo, nainip ba kayo? At pagkatapos ay utuin kayo, o kumusta na kayo? Sapagkat tao yaon. Ngunit at pasubali, kung entrada ng pagpasok ay narinig niyo'y mabuti, may pumasok sa inyo, uwa. Sabi ng bata, subalit kayo'y hindi, mangingiti kayo. Buhay ba nga ma? Mga mahal, kaya naman, kung papaano itinataas ang kamay, pati puso niyo itaas niyo sa Ama. Kung paano binababa niyo ang kamay, ibaba niyo ang sarili niyo sa Kanya. Sa gayon, maunawaan niyo siya, makikilala niyo siya, matatanggap niyo siya. Bagamat ang pasubali
hindi nyo nakikita ng inyong mga mata. Kaya nga, sa puso na nakadama, nag-adhika ng mga salita ang isip niya. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, mga mahal, ang Ama ay di nang hihinawang magbaba ng mga salita. Subalit ang mga anak niya sa lupa ay sawang-sawa sa pakikinig ng kanyang salita. Buhay ba nga ma? Ang Ama walang tugot sa paghahanap ng kaparaanan kung paano ka matutulungang anak niya. Ikaw naman walang anak. Mayroong anak. Wala kang alam kundi hanapin ang kasiyahan. Buhay ba nga ma? Magkaiba ang kasiyahan na pang sarili, pang sanlibutan, at kasiyahang kasama ang kaluluwa. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Panahon na. Kung hindi nyo man naririnig ito sa iba, nawa sa inyo ngayong nakarinig, kayo'y may pandinig na matatawag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramanayahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Si Kristo ang pinakamahalagang aral. At ang salita ng Ama ang pinakamahalagang salita. Sapagkat kung paano mo sinubaybayan ang istorya ng Kristo, kung tunay mong kinikilala ang aral na binigay sa iyo, kung nanamnamin mo at isa sa buhay mo, matutuntun mo at magugustuhan ang mga salita ng Ama sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kailangang matuto ang tao, hindi lamang kung ano yung kanyang gusto, kundi dapat pag-aralan din niya yung sa ayaw niya'y gugustuhin niya. Buhay ba nga ma? Ano yaon? Ang matuto at makakilala sa banal na salita ng Ama. Sa gayon, matatawag kanyang anak. May tuturing kang tunay na anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ang bata, iba yung klema ng kanyang katawan, yung pandama kaysa sa matanda. Kung ikaw na matanda ay pawis na at init na init, yung bata hindi. Kaya wag mo nang paypayan yan. Ilang araw pa lang naman yan, di ba ga? Alam ko. Sa makatwid, nang isilang ito sa mundong ito, nang isilang yan sa mundong ito, sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, ay mas mainit doon. Sapagkat kasama niya ay dugo at tubig. At yung hininga ng kanyang ina kaugnay sa oxygen niya. Sa makatwid, pinalalanghap mo siya ng hangin na artificial. Pabayaan mo yung natural. Masaya ba kayo? Hindi kayo masaya. Ay masaya sa inyo pero mayroong hindi. Maligaya ba kayo?
Hindi. May maligaya sa inyo, mayroong malungkot. Malakas ba kayo? Hindi. May nanghihina sa inyo, may malakas sa inyo. Nagliwanag ba kayo? Hindi. May nadidimlang pa sa inyo. Buhay ba nga ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, katotohanan, pinakita ko lamang sa inyo, hindi tao ang nangungusap. Sapagkat si Apo Kunching yung tinatawag, hindi niya alam kung kailan sinilang yan. Eh kung 1 buwan na mahigit at 2 buwan na yan, maliit lamang, di napahiya siya. Tama ba ga? Sa makatwid, magsuri kayo at makinig. Subalit dumama nang makakilala kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nagkaramaneyahan na. Nagkaramaneyahan na. Nagkaramaneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Kaisa ba kayo ng Diyos? Kilala niyo po ba siya? Eh di kilala niyo ang kanyang espiritu. Ano po ba ang gawa ng espiritu niya? Mabuti, masama? Ano po ba ginagawa niya? Masama, mabuti? Baligtarin man pala, alam niyo lahat ng sagot. Ano po? Eh pag kaya may sinuhol sa iyo, alam mo pa yung mabuti. Anak ka ng Ama kapag alam mo pa rin. Sumainyo ang kapayapaan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana iyon sa inyo. At paroron ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako, at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi ko kay Tomas ang mga bagay na yaon. Na Tomas, eto ang aking mga palad. Ipasok mo ang iyong daliri. Sapagkat, hindi man siya nakikita sa palagay niya at di niya ako nakita. Nakita siya. Kaya't nang makaharap siya, batid ang laman ng isip niya. Kayo, mga mahal ko, sino kung palagay niyong nakabatid ng para sa inyo? Kung magkagayon at batid niyo ang inyo, masigit na batid ng Ama kung ano ang para sa inyo. Sa makatwid, kung alam ninyo ang magbibigay ng alam ninyong dapat ay sa inyo, ay hahanapin niyong totoo upang ang gusto ninyo ay kamtin ninyo sa kalooban ng magbibigay sa inyo na kinikilala nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat hindi man ninyo nakikita. Kung paano binabaybay ninyo ang daan, ay nakita na kayo. Sapagkat kung papaano ang layo ninyo kaya kayo pumarito, ay batid ng totoo. Kung magkagayon, alamin naman ninyo kung ano ang nais ko sa inyo. Sa gayon, magkakaisa tayo't may kakamtan kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, ganang katauhan at pagkataong nilalang, hindi yaon makakamtan ninyong sasambitin at maririnig. Subalit,
Kung tuwiran nga ninyong nakikilala ang dakong ito ay hindi ginawa ng tao ang nilikha ng tao, na siya sabihin ng tao, may nilikha ba ang tao na kapwa-tao? Sa makatwid, kayo at si Apo Kunching ay isang lumikha. Kaya't kayo at si Apo Kunching kung magkaisa, parehas kayong may kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Mga minamahal, huwag kayong magdamdam sa aking diretsang pangungusap. Huwag kayong magdaramdam sa aking matinding pangungusap. Subalit kailangan yung maabot at matanggap nang kayo'y mga galak. Sa gayon, uuwi kayong may taglay na hindi ninyo taglay kanina habang kayo'y paparito. At yung taglay ninyong kakamtan sa paglisan ninyo sa dakong ito, kung mananahan sa inyo, kayong may tinanggap, masasabi ninyong nakilala nyo ang tinawagan nyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubusan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Narinig po ninyo, huwag kayong mabalisa. Ba't ang tao'y ugali ng mabalisa? Pagkatapos sasabihin niya, nananalig ako sa Diyos, huwag kayong matakot. Ba't ang tao'y ugali ng natatakot? Sinasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang takot pagkabalisa ay hindi sa Ama. Pakatandaan ninyo. Kaya't kung pumapasok na ito, ilang beses ko bang sasambitin sa harapang ito, ang gayong pangungusap, kung papasok na sa isip ninyo ang pag-alala at pagkatakot, manalangin na kayo. Sapagkat ito'y pang-agaw ng pananampalataya nyo. Pagpatay ng pagtitiwala nyo. Pagpapahina ng pananalig nyo. Sapagkat sinong natatakot, nababahala na tumatapang sa pananalig, na tumitibay sa pananampalataya, na umaasang matatag siya, wala. Kundi lahat ng natatakot, nababahala at nag-aalala, nagugupo ang pananampalataya, ang katawan ay humihina pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan lamang ang sinambit ko at tinuran sa inyo, kung tuwirang nakilala nyo ang mga aral at salita na binigkas sa inyo, kung saan nagmula at sinong nagbigay, nakadama kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang nakakadama at nakakakilala, at tuwirang nakilala nga niya ang tinanggap niya. Magalak at magpuri, uuwing may kagalakan siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anong wika ng Kristo? Doon sa aking paroroonan ay paghahanda ko kayo ng silid na titirhan nyo. Ibig sabihin, ang mga silid doon ay dapat mapuno at dapat tahanan. Saan kayang dako yaon? Maging ang puso ninyo'y silid ng templo ng Ama. Maging ang puso ninyo'y silid ng pananampalataya ng pag-ibig sa Ama. Kaya't kung sa dakong pinagparoonan at sa dakong iniwanan ay kapantay lamang ang pagtitiwala, lahat kayo'y magtatamasa ng mainam na pinaghandaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung literal ninyong babasahin, paano nga ninyo masasabing ang hinanda sa inyo ng Kristo ay ang inyong mga silid na tatahanan ng templo, na magiging templo
ang silid na tatahanan ng pag-ibig, na tatahanan ng pakikipagtotohanan. Doon malalasap ninyong tunay na pinaghandaan ng Kristo sa inyong buhay. May silid na puwang ang puso ninyo. May silid sa dakong paroroonan na kagalakang inyong tatahanan. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa makatwid kung nananalig ka sa Kristo, ang nagagawa niyang pagtitiwala at pagtitibay ay kaya niyo ring kamtin at magawa. Tama ba ga? Kaya kung nasa inyong paghahari ng Kristo, tama, kaya ninyong umasang buhay na buhay. Kaya niyong magtiwala na matapat sapagkat walang hindi kayo magagawa kung nakilala niyo ang anak sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Kaya kayong lahat ay may matatanggap. Bagamat hindi pantay-pantay, tulad sa hapagdulangan kapag ikay nakipagpiestahan, pantay-pantay man kayong pinakain, iba't iba ang panlasa ninyo sa mga putahin na yan. Sa makatwid, yung tunay na nasarapan na ligayahan, yung hindi nasarapan maraming reklamo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Oh, sanggol mang naturingan, pati paggalaw magkaiba na. Di ba ga? O, pati buhok nila magkaiba. O, ilang araw na yan? Ha? Isang buwan ito. Mag-isang buwan. Kaya yan ang tinanong eh. Ilang araw na kaya? O, buhay ba Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Eh, de kung yun ang itinuro, napahiya si Apo Kunching. Ilang araw na ba yan? Eh, isang buwan na po. Ade, napahiya. O, ilang araw na ba yan? Wala pa isang buwan. Buhay bang Ama? Mga mahal, ano ibig sabihin? Kilala niyo ba ang Espiritu ng Ama? Kilala niyo ba ang Espiritu ng Anak? Kung kilala ninyo ang Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak, iisa. Kung kilala nyo ang Espiritong sumasa inyo ay iisa, sigurado, masaya kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nainitan na po ba kayo? Mainit ba ang panahon? Mamaya na yun. Ako, napano ka? O, sige, iuwi mo na. Wala nang pasa? Lagyan mo pa, hindi pa tuyong-tuyo yan. O, anong gusto mo? Ha? Sige, umuwi ka na.
linisin mo yan. Lagyan mo ng aksiban para lumambot pagkatapos niyang naligo. Eh, araw-araw ba nililiguan? Tama lang. Ito. Ha, baka naman 2 linggo na hindi pa naliligo. may dinala kaninang sanggol dito eh. Oh, eh bakit? Eh, natatakot ko pong paliguan. Ha! Mag-isang buwan na. Eh, ibig sabihin, kailan mo pa huling pinaliguan yan? Nako naman, kaantot nun. Ano? Buhay po mga Diyos. Natawa po ako eh. Sa totoo lang po, pwede po ba akong magkwento? Ako po may kwento eh. Eh ako rin po nang ako'y natural na katulad ninyo, ba hindi ako nagpapaligo ng bata. Ano po? Eh may istorya nga po eh, yung panganay ko eh, de pares yung biyanan ko at tsaking ina eh, sila nag-aalaga, ano? Eh iyakin po yon pag pinaliliguan. Ayun. Pag pinaliliguan. Aba, nakita-kita ko. Eh kasi po talaga di ako nakikialam eh, takot ako magpaligo. Aba, nakita ko yung magbala eh, magkasaliwa na tsinelas. Sabi ko, eh ba't ka ako? Abay, natataranta kami sa batang ito. Nagkapalit na pala kami ng tsinelas, Batanggenya. Mga mahal, ganyan po ang tao. Kapag wala kang alam, marami kang takot. Marami kang ayaw. Marami kang hindi gagawin. Subalit, kapag naturuan ka na at natuto ka, subukan mo at huwag kang mawawala ng pag-asa doon sa nagturo sa'yo. Gawin mo yung tama, igawad mo ang marapat sa kanya sa pakikipagtotoo mo, ay hindi kanya pababayaan. Buhay ba nga ma? Oh, umuwi na sila, hindi pa nila alam ang gagawin. Sabi, umuwi na kayo, umuwi na nga. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang mahal! Kay buti na nga ma. Kay dakila niya. Oh, umuwi na kayo, may natanggap na ba kayo? Mabuti yan. Sige, manalig kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Napaka. Anong pinagkaiba doon sa may rasyon ano? Ay, naibigay na yung rasyon. Eh sabi kayo, umuwi na nga, may rasyon eh. Ang tanong, may tinanggap yung nakakuha ng rasyon. Eh kaya, yun kaya meron. Sana'y meron nga po, ano. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Panginoon, ano? Napakadakila. Eh, sino bang magsasabing, yung hindi mo alam, eh matututunan mo. Yung ayaw mo noon, eh magagawa mo ngayon. Totoo po yan. Eh, gusto ba ito ni Apo Kunching? Ang magpaganyan-ganyan dito sa inyo, may bayad ba kayo? Aba, eh, yung gaganyan-ganyan sa inyo, may bayad ba kayo? Eh, anong pakinabang sa paganyan-ganyan? Oh, para ka lumilipad. At makasuot ka pa ng ganito. Yung nakakaunawa, nakakadama. Yung hindi nakakaunawa, nagtatawa, humahatol pa. Buhay ba nga ma? Mamahal, ano man ang istorya at kaganapan sa dakong ito, ang mahalaga, ikaw na naririto sa Ama ka magpakatotoo at uuwi kang may dala-dala tao. Buhay ba nga ma? Sapagkat wala namang manghuhula kung ano lang gagawin dito. Kung huhulaan lang ang gagawin dito at iisipin kung ano gagawin dito, abay hindi po pwede yaon. Maaring kung halimbawa, naglalaba ka, iniisip mo kung paano mo papartihin ang labahin mo. Kung alin ang unahin mo, kung ano gagawin mong partisyon at pamamaraan. Tama po ba? Subalit sa ganitong gampanin, ganitong gawain, hindi ka maaring mamili kung alin ang gagawin mo, kundi ang gagawin mo, yung gagawin ng nagsugo sa'yo at nag-atas. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, kung pumikilala kayo na hindi tawang tumutupad at gumaganap, dapat kayo'y magtiwalang ganap. At sa pagtitiwala nyo, dapat may natanggap kayo. At sa inyong pagtanggap, dapat nangagalak kayo. At sa inyong pagkagalak, dapat wag na yang mamatay sa inyo na patuloy kayong manalig at tumasa sa inyong tinanggap. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan
Fiesta ngayon, marami ang pagkain. Ang tanong, ang namiesta kaya'y nakasilip man lang sa dambana ng pinagpiesta? Hindi, agad doon ang tungo sa kainan. Mabuti pa kayo, no? Hindi kayo namiesta, nakakain kayo. Nakakain nga po ba kayo? Hindi kayo namiesta, marami kayong putaheng nakita. Nakita nyo ba? Parang hindi. Wala kayong nakita. Narinig nyo? Narinig nyo po ba? Ay, narinig nyo po ba? Putahe? Nalasahan nyo naman. Naku, sana nga po. Alam kong may magagawa ang Ama. Wow! Mukha yatang napaudlot po ako Wow! Mukha yatang ilang araw kaya iyan. Ilang araw kaya iyan. Aba! Guro, mukhang marami ang choir mo ngayon. Wow! Ilang araw kaya iyan? Aba! Hanggang dun mayroon, ilang araw kaya iyan? Buhay ba nga ma? Aba, teka nga, makasilip nga sa mga cups. Aba? Aba? Mga cups, laging may naglilip dyan, araw-araw. Ito si cups na ito, kahit hindi siya schedule naririto, di ba ga? Kaya, nako, mga cups, congratulations muli. Ito, kanina pa ito dito. Di pa yata yung nag-almusal, narito na eh. Kaya pagpalain ka, anak. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Tingnan nyo nga si Cubs na ito. Sino bagang magsasabing kaya niyang maghapon hanggang gabi kahapon? Aba? Di ba? Kaya, naku, ay tandaan po ninyo, ang kalakasan ay sa Ama. Tama ba? Sa Ama, hindi sa tao. Kaya lang ang tao tatanggap. Buhay ba ang Ama? Ano problema niyan? Tulog na tulog eh. Wala ako nararamdaman. Pero maganda at dinala mo. Pero wala siyang sakit. May sakit ba? Talagang wala. Yung isa, umuwi na. Iniwan na yan. Buhay nga ba ang Ama? Alam niyo po, kahit kumain kayo ng kumain ng masasarap, malulusog na pagkain, kapag ginusto ng Ama na may sumakit sa inyo at may maramdaman kayo, baliwala lahat yun. Sige, food supplement, full vitamins, sabi, araw-araw, everyday, take full vitamins, food supplement. Bakit namatay sa cancer? Buhay ba ang Ama? Hindi po ako naninira at hindi ako magpapasira sa inyo ng isip, kundi gusto ko lang maliwanag na pag-uusap. Buhay po ba ang Ama? Tama po ba? Maliwanag na pag-uusap lang. Ang gusto lamang pong maunawaan ninyo at dapat nyong matanggap, ang inumin ninyo at lagukin ay ang banal na salita ng Ama sa tuwina at patuloy nyong kainin, namnamin ang kanyang mga aral. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, tuwiran niyang lalakas ang inyong pangangatawan na hindi ninyo namamalayan. Tuwiran nga ninyong kakamtan ang kalusugan na hindi ninyo binibili. Wala kayong mabibiling kalusugan. Hindi ninyo kayang bilhin yan kahit na mapakasalapipan ninyo. Hindi ninyo kayang bilhin. Hindi baga.
O tingnan mo nga si Caps. Ilan na ang lumagpas sa'yo? Madami na raw. Tingnan mo nga, marami na. Sadyang marami na. Di ibig sabihin, nalalagpasan pala buhay, ano? Ano? At sino nagbibigay ng pagkalagpas o hulagpos? Kulang pa ba? Mamahal, kay buti ng Ama, ayaw bumagsak sa inyo. Yan ang patotoo, mga mahal. Kapag ka dadaluyan ka ng biyaya, kahit na hindi ka na susunod-sunod pa ikaw ang tutunguhan yan. Tama po ba? O, sige po. Ibig sabihin, sa labas at loob, kung nasasaan ka man, nakikita ka ng Ama. Sa malayo at malapit, kung nasasaan ka man, naroon siya. Kaya ang gawin mo lamang, ilapit mo ang puso mo sa Kanya at ilabas mo kung sino ka. Magpakababa ka sa Kanya. Buhay ba nga, Ma? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Bakit nga baga kayo araw-araw ay mag-aalala? Araw-araw ay matatakot. Araw-araw ay malulungkot. Wala pang lumakas, sumigla ang katawan sa taong laging nag-iisip nakangut-ngot. Meron po ba? O, tingnan nyo po. Ikaw, mapalad ka. Yung namatay na yaon, kay bilis. Yun ang sinasabi na may mabilis, may mabagal, ano? Kaya, ibigay niyo po lahat sa Ama. Manalig kayong tapat, magtiwala kayong ganap, puspusin kayo ng liwanag, makikita nyo ang lahat. Ang magandang balita sa araw na ito. Sumainyo ang kapayapaan, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O may tanong po ba kayo? Masaya po ba kayo? Wala po kaming gawain kahapon, o wala tayong gawain kahapon. Subalit, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ngayon namang araw na ito, nawa ay nakinabang po kayo. Meron po ba kayong ininom na kapsula, tableta? Subalit, wala man po kayong ininom na kapsula at tableta, kung nagtiwala kayo, may naramdaman kayong kaiba sa katawan nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kung minsan ay niloloob niyang pahintulot sa mga alagad na matitibay, na matatatag, na talagang siya na lang pinagtitiwalaan, na yung mga karamdaman ay nakakamtan tapos ay walang iniinom, para magsilbing isang halimbawa sa inyo na hindi naman sinasabing huwag kayong uminom, kundi para ipaliwanag sa inyo na kung kami nga wala mang ininom, bakit gumaling kami? Kayo pa kayang may iniinom? Kung tunay na pagagalingin kayo at tunay na kakamtin nyo kagalingan, di kayo masigit na gagaling. Dapat po bang ganon o hindi? Kaya lamang Santa Mukat, mayroon nga akong nakausap ang iniinom daw na gamot sa maghapon ay 20. De kayo ko. Lumayo ako. Baka ka ako yung hininga mo, may gamot na. Natawa. Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Napakabuti po ng Ama, no?
Baka pati pawis mo'y amoy gamot na lang. Minsan binuksan ko yung antibiotic at inamoy ko. Naka, nagkanda, bahing ako. Tinikman ko. Naka, doon na lang ako sa dahon-dahon. Pagpala binuksan mukha ko, ito napakapait. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya pala hindi malasahan dahil pero pagka tinanggal mo, hindi mo kayang lagukin. Pero hindi ko po sinabing tularan nyo, Hindi ko sinabing gayon ang gawin nyo. Yung aking experience, yung aking karanasan po ang binabahagi ko sa inyo. Sa katotohanan lamang po pare-pares naman tayong palainom ng gamot ako rin po nung panahon na yun talagang may maintenance din ako. Pero salamat sa Panginoon. Bakit yung maintenance na yun hanggang ngayon hindi ako minom. Maglalabing-3 taon na. Ba't di tumataas ang presyon sa gayon? Sino tumataas ang presyon sa inyong 160/100? Ano pakiramdam mo? Diba? Pero meron tumataas ng mataas na pa, mas mataas pa doon, walang nararamdaman. Alin ang mas maganda? May nararamdaman o wala? Meron po o wala? Huwag kayong matuwa doon. 180 na pala presyon ko, wala man akong naramdaman. Hindi tama. Mas maganda yung 130 pa lang, may nararamdaman ka na naagapan. Tama po ba? Yung iba, nag-180 nga wala man ako naramdaman. Nag-110 nga yung over, wala man. Tanungin nyo nga po sa inyong mga doktor kung tama iyon. Kung mali po ako, bumalik kayo sa akin. Sabihin nyo, sinungaling ka po, Kunching. Kung tapat yun, buhay ba nga ma? Iuwi mo na anak, mainit Uwi ka na. Maghintay kayo. Pati to, kasama sila. Sige. Nervous ka lang Nervous breakdown. Sagad na yata sa ipaamoy yan Buhay ba nga ma? Mga mahal. Pakatandaan po ninyo, pag mayroon kang nervyos, parang may sakit kang high blood, may sakit kang vertigo, may sakit kang kakabog-kabog ang aking dibdib. Akala ko'y mayroong sakit ako sa puso, yaong pala'y wala. Umuwi ka na at maging masaya. Kaya lang bumalik ka. Baka paggaling mo'y wala na. Buhay ba nga ma? Mamahal! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tunay na dakila. Ikaw, kumusta ka na? Nako, tinukot mo na naman ang loob mo. Kung tunay kang nahihilo, hindi dapat di ka nakarito. Buhay ba nga ma? Mga mahal, mapakamadaing ng tao, napakamadaing. Daing ng daing, hinaing ng hinaing, di na natapos ang kakadaing. Hindi kaya nagsusuri, ba't buhay pa hanggang ngayon? Tama po ba? Katulad mo, tumayo ka nga. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Nahilo ka ba? Aba, hindi ka nahihilo. Nanloloko. Buhay ba nga ma? Mga mahal. Nahihilo ka, makakagalaw ka ba ng ganyan? Hindi. Tumumba ka dyan. Buhay ba nga ma? Mga mahal. Napakabuti ng Ama. Gawin yung dapat at marapat ang inyong pagkilala at pagtanggap. Siyang iglap, ikay magagala. Sumay niyong kapayapaan, pagharian. Kayo, may tanong po ba? Wala pong tanong. Gawin niyo ang mission niyo sa buhay at tuto pa rin ang Ama kung ano ang dapat sa inyong mga ginagawa. Buhay ba nga ma? At katotohanan lamang ang sa akin tinuturan. Walang bagay na hindi kayo mahahawak at makakamtan kung karapatan ninyo itong makamtan. Subalit,
Wala rin kayong hindi mapagbabago sa inyong sarili kung tatanggapin nyo ang magpapabago sa inyo. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, manalig ka. Ika'y may Diyos Ama. Gawin mo lamang, sa Kanya mo ganap ialay. Ang iyong bawat araw habang ika'y nabubuhay. Sa buong magdamagma, paglingap niya'y walang maliw, at di kailanman ika'y iniiwan. Halina kayo mga minamahal, ang dulot ng Ama'y inyong kamtan. Walang humpay niyang sa inyo'y dinarata, ang marapat sa inyong mga buhay. Walang tugot niyang iniaalay, salita niyang magbibigay buhay. Kaya't kung tuwirang kayo'y tatanggap, lahat kayo'y magliliwanag. Ang bawat segundo ng inyong buhay, tanging Ama ang may alam. Kung ano ang siyang sa inyo ay kakamtan, at sasapitin ang inyong mga buhay. Kaya't gawin lamang ninyong magtiwala, sa Kanya'y huwag nang mawala. Sa inyo'y ganap niyang ipakikita, may magagawa siya sa inyong mga anak niya. Halina, halina, halina kayo, magtanto sa winika ko. Suriin ang mga sinambit ko, matututunan nyo ang totoo. Huwag kayong mawalay sa Kanyang Espiritu, ituturo ang mabuti lahat sa inyo, at makakapamuhay kayong ganap at totoo, na may galak, sigla at liwanag, pagkat kayo'y mahal, mahal na mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakakarinig, tama po ba? Subalit, gaano man kalakas ang kanyang pandinig, kung bingi sa katotohanan, mayroon po bang naunawaan? Dapat mabuksan sa katotohanan. Makaunawa ang kanyang diwa, makatanggap ang kanyang damdamin. Ang may pandinig sa tuwin ay sinasambit, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, nawa po sa inyong mga naririnig, magising kayo at makaunawa sa kalooban ng Amang Dakila. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? May marami pong piyesta dyan. Piyesta sa Santo Cristo, piyesta sa Puluplasan, makakain kayo. Kaya lang wala kayong pupuntahan. Busog na po ba kayo? Hindi pa. Nako, alam niyo po yung sobrang matakaw masama pa yan Yung maraming kain. Oh, di ba? Abay, katakataka talaga ngayon. Talagang nakakapag-isip ka. Ngayon po napakaraming bata pa lang, dinadialysis na. Noong unang panahon, yung buro, sasapaw lang sa kanin. Ba't di na nagka-dialysis doon? Ba't hindi na ngamatay sa bato ang mga tao noon? Ano? Tama po ba yun? Matatanda sa una. Ano po? Yung buro. Ano ba timpla nun? Asin ano? Santabak na asin. Yung
Kamay, tatampik-tampik lang sa toyo. Oh, sa pates, busog na. O ba't walang sakit sa bato? Ano? Ngayon, batugan, marami rin. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po, mga minamahal ko. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Tanong ninyo ang dahilan. Bakit nagkakaganyan? Nang unang panahon, wala yung mga junk food na yan. Wala yung mga soft drinks na yan. Wala yung mga kasarap sa bibig na yan. Walang-wala ang mga masasarap sa bibig na yan. Dati, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, talbos ng ampalaya, talbos ng sitaw. Ang sarap na Ngayon, ano kaulam? Pritong galunggong. Ngek! Buhay ba nga ma? Ngek pa raw. Kung wala kang 100 ngayon, makakabili ka ba ng galunggong? Po. Doon, pumunta kayo sa Ilocos, bibigyan lang kayo. Kaya lang pamasahin nyo, kwentahin nyo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Kaya kayo pong lahat, huwag kayong maraming tanong, suriin din ninyo, ba't naganap sa buhay nyo yan? Matuto po kayong magsuri. Huwag kayong mareklamo, huwag kayong matanong. Kapag nakita ninyo kung bakit naganap sa buhay nyo yan, yung mga nagaganap na yan sa buhay nyo, ay alamin ninyo kung paano ninyo magagawang solusyon. Kapag natutunan nyo ang Ama, ituturo niya sa inyo ang pamamaraan. Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Tayo na po, may gawain, pamamaya. Wala po bang bendisyon? Hindi pa po ba kayo nabendisyonan? Palagay ko, nabendisyon na kayo kanina. Paano? Ikaw, mahal na kapatid ka. Tumayo ka nga.